Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Hugno na dyan ang building, Lord! Umakyat na sa 53 ang bilang ng mga bangkay na na-retrieve ng Bureau of Fire Protection matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes, June 8. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na search, rescue at retrieval operations matapos ang malakas na lindol. Ayon sa BFP, ilan sa mga bangkay na na-recover mula sa mga guho ay hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Mas mababa naman ang bilang ng naitalang patay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot pa lamang sa 45 as of 6 p.m. ng June 9. Paliwanag ng ahensya, kasalukuyan pang sumasailalim sa validation at inaalam pa ang pagkakakilanlan ng iba pang mga bangkay. Malaking bilang sa mga namatay ay naitala sa SAC Sargent na umabot na sa 33 at 12 naman sa Davao Region. Samantala, sumampa na rin sa 630 ang bilang ng mga nasugatan habang may 17 ang nawawala at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ng state of calamity ang provincial government ng Sarangani bunsod ng matinding pinsalang tinamo ng lalawigan na isa sa mga napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ang pagdedeklara ng SOC Sargent ng state of calamity ay alinsunod sa rekomendasyon ng provincial at local government units para sa agarang paglalabas ng pondo upang matulungan ang mga nasalanta ng lindol, maging ang pagsasaayos ng mga pampublikong pasilidad o kalsada. Sa ngayon, pahirapan pa rin ang akses sa bayan ng Glan sa Sarangani, kaya't hamon pa rin ang paghahatid ng mga pagkain, tubig at iba pang tulong para sa ating mga kababayan doon. Hataw Balita ngayon. Ayan. So nagdeklara na ng state of calamity. Okay, kailangan naman talaga para makapaglabas ng pondo, yung mabilis na pag-aksyon dito sa pagsalanta ng malakas na lindol. Okay, tama po yun. Pagdedeklara ng state of calamity, magandang hakbang kasi yung pag-release ng fund, mabilis. At mabilis mo rin na maibibigay yung tulong sa mga constituents mo, sa mga mamamayan doon. At kasama doon yung pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin para naman maiwasan yung mga magsasamantala na ating mga kababayan, gayon din yung pagpapautang sa mga nangangailangan. Ayan, okay. That's very good news para doon sa mga talagang walang-wala, di ba? Nung inabot sila ng lindol, walang-wala. So yung mga ganong klaseng assistance is very welcome. At may balita din, yung bilang kasi doon sa mga casualties, yung reported na mga namamatay, yung mga casualties, sinasabi nila, bakit pa iba-iba? Alam mo, doon sa ating mga kababayan, dapat nilang maintindihan that this is part of the process. Oo. Mayroon kasi mga verification, mayroon din silang natatanggap yung mga nasa LGUs na mga raw and unverified yung mga data. Reports. Okay, so need yan bago i-report ng National Disaster Coordinating Council. Dapat ma-validate ng gusto. And aside from that, ongoing pa talaga yung search and retrieval operation. Kaya yung pag-iba-iba ng bilang, that is expected. Lalo na mayroong nasa 17 pa, deklaradong missing. Yun yung deklarado. Paano yung mga nabiktima na walang kamag-anak? Kaya medyo matagal-tagal pa po ito. Kaya yung pagbabago o pabago-bago na bilang ng mga sabi natin ng NDRRMC na nagbibita ko dyan. Kasi kailangan mismo yung tao nila mag-verify din dun sa field. Kung ito namatay talaga sa lindol or minsan kasi sa sakuna, merong nangyayari after na sakuna, saka namatay. Merong ganon. So, bini-verify pa nila yung mga ganong impormasyon. At ang isa pang challenge nito sa ating gobyerno, kung paano maaabot yung mga kababayan natin na hindi pa nabibigyan ng tulong. Yan. Kasi may balita, hindi pa nga naabutan ng tulong, ng pagkain,
problema na lalo na dyan sa Glan, sa Alabel, na una nang nagdeklara ng state of calamity nga dahil nga dun sa lawak din ng pinsala nitong malakas na lindol sa kanila. Okay, marami kasi naging problema dyan, yung daanan. Tama yun. Yung mode of transportation na ginagamit right now ay yung pandagat na Bangka. transportasyon. Pero by land, medyo mahirapan kasi dahil maraming mga tulay ang nasira. Okay, kaya nga binigyan na ng direktiba. I think si Secretary Vince Dizon, meron na siyang mga pakikipag-ugnayan doon sa mga even pa private sector na dapat tumulong. Yung mga dapat na daanan na in-inspect nila na pwede magawa ng paraan para hindi maging daan para maantala yung services na yan. 24/7 na yung ginagawang clearing operation, particular doon sa ilang lugar sa Glan na naapektuhan ng pagguho ng lupa, yung ilang bahagi ng kalsada para maklear yung mga nakabarang mga malalaking bato. Yun yung target nila na today, sana madaanan na ng mga tao. Yes. Gaya na kuwento ko dati, nung nga nakarang araw, di ba, sabi ko, mahirap talaga ang pagkain at tubig pagkatapos ng isang matinding sakuna, whether it's lindol o malakas na bagyo. Kami noon, nasa halos isang buwan pa bago kami talaga naka-recover. Mahirap, lalo na kung ang isang kababayan natin, ordinaryong mamamayan, umaasa lang sila doon sa kung ano yung mahuhuli sa dagat. Tapos yun yung kakainin nila para sa araw na ito. O kaya kung ano yung makukuha sa bukid, yun yung pangkakain o ano may bebenta nila sa araw na ito. Paano pag di nakakapaghanap Ayan. buhay? Ay, kasama sa panawagan natin, tulong na yung mga nasa private sector kasi malawak yung naging pinsala. Siguro kung talagang hindi madadaanan yung mga kalsada, tulay, yung air asset ng gobyerno, gaya ng Armed Forces of the Philippines and even do sa mga private sector nga na po pwedeng maghatid ng agarang tulong gaya ng pagkain at inumin do sa mga lugar na hindi nga po pwedeng mapuntahan by land. Okay, you made mention about the air assets. Hindi nagkukulang yung gobyerno dyan kasi yun ang ginagamit nila. Okay, di ba, paninaliwanag ng Philippine Navy, pinaliwanag ng every time na may mga nakukuha tayong balita, di ba, may mga pinapalipad na sila na mga air assets natin para magdala ng tulong. May mga lugar talaga na kapag dinala mo dito, kailangan mo pang maglakbay. Doon sa lalakbayin by land, may problema ka doon dahil nga sa dahil doon sa mga daanan. Kaya tama-tama yung tulong ng pribadong sektor. Yung mga nasa construction business, yun ang ating pinapanalangin na sana voluntarily gumalaw na sila, tulungan na nila ito kasi alam nila yan, yung mga engineering works, alam nila yan kung paano gagawin. Sana po tumulong tayo dito para mapabilis yung pagbibigay ng tulong. Imagine kung wala kang tubig doon sa lugar, walang gatas na pwedeng mabili, so that's very important. Yun ang nakikita natin sa report. Tama yun. At bukod sa pagkain at tubig, isa sa mga pangunahin din na mga kailangan dyan yung mga ospital. Secondary kasi, sabi ng mga eksperto, pagkatapos ng isang malakas na sakuna, gaya ng lindol, yung mga na-injured na madami, natatakbo sa mga ospital. Ano mga pangunahing pangangailangan yan? Kung nasugatan, what is anti-tetanus? May mga report na yung isang ospital sa Sarangani ay kulang na ng supply ng anti-tetanus. Ganon din ng ibang mga kailangan pasyente na i-transport, hindi nila agad may transport dahil nga yung mga kalsada hindi pa madaanan. Siguro sa loob ng araw na ito, malalaman natin yung updates dyan. Kasi may mga nasira talaga mga ospital na talaga naman na in-order na rin yan na dapat na ma-restore at yung kanilang mga pamangailangan ay matugunan. At if I'm not mistaken, yung DOH Secretary ay isa rin sa mga nagbibigay ng mga directives kung paano matutugunan yung mga pangangailangan sa mga ospital na na-damage din. Ayan, marami po sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong. At kaugnay niyan, naglaan na po ang Government Service Insurance System o GSIS ng 15.1 billion pesos na pondo para sa emergency loan assistance ng kanilang mga miyembro at pensioner na lubang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa GSIS, sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners,
na walang kasalukuyang loan ay maaaring umutang ng 20,000 pesos na may 6% na interest rate sa loob ng 3-year payment term. Maaaring mag-file ng GSIS Emergency Loan sa pamamagitan ng kanilang Touch Mobile application hanggang sa September 7, 2026. Hataw Balita ngayon. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng tig 50,000 pesos na tulong ang mga pamilyang namatayan ng kaanak dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao noong Lunes. Sa ngayon patuloy ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng mga rescuer para mahanap ang iba pang mga biktima ng kalamidad. Samantala, magbibigay din ang national government ng 100 million pesos sa lokal na pamahalaan ng General Santos City sa ilalim ng Local Government Support Fund upang may ayos ang pinsalang tinamo ng kanilang City Hall. Kalinsabay nito, maglalabas rin aniya ng pondo ang Department of Budget and Management sa ilalim ng LGSF para naman sa pagkukumpuni ng ilang mga napinsalang infrastructure sa Sarangani at South Cotabato. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsaayos ng mga kritikal na infrastruktura na lubhang napinsala ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang na dito ang mga paaralan at mga pagamutan upang matiyak na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante maging ang serbisyong medikal sa mga pasyente. Kahapon pinuntahan ng Pangulo kasama ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan ang ilang eskwelahan at ospital sa General Santos City na nagtamo ng matinding pinsala sa pagtama ng lindol. Kasama rin sa pinatututukan ng Pangulo ang iba pang mga lugar na lubhang napuruhan ng lindol, kabilang na ang Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Hataw Balita ngayon. Napakahalaga din na agarang maisaayos itong mga eskwelahan nga at ospital na nasira nitong malakas na lindol dahil yung mga pasyente, lalo na yung mga critical ang kondisyon, talagang nangangailangan niyan ng maayos na medical attention, kailangan yung pasilidad, hindi pa pwedeng nasa labas lang I think ina-address yan. Ina-address yung bagay na yan. Ano po, malaking bagay talaga na ma-address yan sa lalong madaling panahon. Bukod doon yung pinangako na 50,000 na financial assistance doon sa mga namatayan. Malaking tulong po yun. At sana pagkatapos nun, bukod doon, meron pang ibang assistance, lalo na kung ito may binubuhay na maliliit na bata. Meron kasi kung ang pumanaw yung mismong padre de pamilya o yung breadwinner Tapos ang kasama lang sa bahay, matanda, may iwan, mga bata. Ang hirap na magiging buhay nila. Kaya malaking tulong yung 50,000 pesos, pero sana po madagdagan pa ng ibang assistance gaya ng sana livelihood o kaya ay libreng pagpapaaral doon sa mga naulila. Yung iba kayang mga pasyente na galing doon sa ospital na nasira nga, so nasa labas sila, o pwede kayang dalhin muna yun doon sa mga ospital na hindi naman ganun kagrabe yung naging pinsala. I think on the ground na, yung mga medical experts na tumitingin dyan, nabanggit na rin naman yan ng Department of Health. Mayroon na silang mga preparations dyan on the ground. Alam nila kung sino yung ipaprioritize. May mga emergency at non-emergency cases kasi. Kung yung non-emergency, pwede mo ba yan dalhin dito sa Maynila? Mayroon naman assets, mayroon naman mga air assets na pwede magdala. And then yung mga non-emergency, kaya ba itong gamutin doon sa mga hospital na this time operational? Actually, may mga hospital na part lang naman yung damage. May mga hospital, I do not know, Bernard, doon sa mga nakuha nyo, na kung may hospital na talagang completely non-operational. Kasi yung initial na nakuha natin last time, may mga part lang. Part lang. Part lang. Pero they can still operate.
Pwede sila mag-operate ng 24/7 pa rin yung mga ospital na yan. Limited lang ang kanilang kakayanan. Mga services, ayun. Pero- services at supply ng gamot. Ayan. Sa Yung balita natin kasi kahapon, may mga ospital, wala pa rin kuryente, wala Yeah. pa rin supply ng kuryente. Okay, yun talagang napuruhan siguro yun. Yung mga ospital na nandun doon sa I do not know, hindi ko masyadong maalala yung mga pangalan. Pero that was earlier reported. Doon pa lang sa umpisa ng lindol, that was earlier reported yan sa Jensen. There were how many hospitals that was damaged. Pero binabanggit nga, partly of that was operational. Oo, Ayan. pero pagka ganitong sinabi na ng Pangulo, pinagutos na ng Pangulo, itong agarang pagtulong dito sa mga eskwelahan, sa mga ospital, ano bang dapat na maasahan natin dito? Of course, kahit na may budget ka, you cannot fix the school Structure. building, the school building this time. You cannot fix the destroyed hospital. May pondo ka, hindi mo ma-restore this time because what is important this time, retrieval and search operation at pagtugon doon sa mga may emergency cases. Kung kailangan idalhin sa Maynila yung mga may sakit, at hindi sila makagawa doon, yun ang preparations ng ating gobyerno kung ano yung immediate needs. But yung pag-repair ng mga paaralan, I think this is not the priority this time. But what is important, and we're happy to hear, ay mayroon silang pondo. Because right after this, maklear na lahat yan, mayroon na silang pondong pagkukunan para doon sa repair ng kanilang mga structure na nasira. Yun ang napakagandang balita doon. Ayan. May pondo. Di ba May magandang pondo. balita yun? Oo. magandang balita. Ayan, sana po ay makatugon ng mabuti sa ating mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nandun po. Samantala, binisita kahapon ni Vice President Sara Duterte ang mga kababayan natin na biktima ng malakas na lindol sa Sarangani at General Santos City. Dumalaw ang Vice Presidente upang ipaabot ang kanyang pakikiramay sa ating mga kababayan lalo na doon sa mga nawala ng mahal sa buhay. Pinuntahan din ni VP Sara ang mga biktimang nasugatan sa lindol na sa kasalukuyan pang nakakonfine sa mga ospital at inalam ang kanilang mga kalagayan. Dalangin ng Vice Presidente ang kanilang agarang paggaling at pagbangon ng ating mga kababayan mula sa trahedyang idinulot ng malakas na lindol. Hataw Balita ngayon. Kansilado pa rin ang ilang domestic flights ngayong araw ng Huwebes, June 11, bunsod pa rin ng limitadong operasyon ng General Santos City Airport matapos na mapinsala ng yanigin ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Batay sa advisory ng Philippine Airlines, kansilado pa rin ngayong araw hanggang June 14 ang kanilang mga flight sa ruta ng Manila to Jensen at Jensen to Manila. Gayun din ang balikang biyahe ng Cebu to General Santos City. Samantala, kansilado din ang ilang flight ng Cebu Pacific na may biyaheng Jensen. Pinapayuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. Hataw Balita ngayon. Magtatayo ng mga makeshift voting center ang Commission on Elections kaugnay ng epekto ng lindol sa unang BARM parliamentary election sa Setyembre. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi mailalayo ang mga lugar ng botohan para sa darating na halalan sa kabila ng mga pinsalang dulot ng nagdaang lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa komisyon, kasalukuyan ng isinasagawa ang isang assessment sa kalagayan ng mga paaralang gagamitin bilang voting centers para sa Bangsamoro Parliamentary Election at Barangay at SK elections. Alamin at magkaroon ng assessment tungkol sa kalagayan ng mga eskwelahan na gagamitin natin hindi lamang sa Bangsamoro Parliamentary Election, lalong-lalo na itong mga gagamitin natin para sa barangay and SK elections. Kakailanganin ba namin ilikas o ilipat yung mismong lugar kung saan magkakaroon ng eleksyon o pwedeng manatili na lamang doon sa mismong area kung nasaan yung paaralan. Binigyang diin ng COMELEC na wala silang intensyong ilipat ang mga presinto sa malalayong lugar upang hindi mahirapan o mapigilan ng mga botante sa pagboto. Sa halip na lumipat ng lokasyon, magtatayo ang komisyon ng mga makeshift voting centers sa mga open area o sa loob pa rin ng compound ng mga paaralang may structurally problematic na mga gusali. Pwedeng gawin ng COMELEC ay magtayo ng mga makeshift doon sa mga lugar na may apektadong mga paaralan upang doon na lang din boboto yung mga kababayan natin.
Tiniyak din ng komisyon na hahanap sila ng budget para sa pagpapatayo ng mga pansamantalang istrukturang ito upang masiguro ang seguridad at kaginhawaan ng mga botante. Nasa 2.3 milyon ang mga rehistradong voters sa BARM na inaasahang boboto sa unang halalan para sa parlamento. Samantala, magkakaroon naman ng meeting ang COMELEC local officials ng Cavite at iba pang mga otoridad mamayang hapon. Kaugnay naman ito sa isasagawang special election sa 4th District ng Cavite para punan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Kiko Barsaga. Itinakda ng COMELEC ang halalan sa August 29 ngayong taon. Lumiham na sa ating kagalang-galang na Pangulo, sinabi at binigay namin ng detalye na 191 million na maaaring magastos ni COMELEC sa pagkukondak ng special election dito sa Dasmariñas, Cavite. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 22 mga Pilipino na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Sila ay na-repatriate sa tulong ng pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa kanilang pagdating sa bansa, agad silang binigyan ng medical assistance at health assessment. Habang tutulungan din sila ng Interagency Council Against Trafficking sa paghahain ng legal na reklamo laban sa mga taong illegal na nag-recruit sa kanila. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng mahalagang panawagan ng Department of Migrant Workers hinggil sa pagpapatupad ng batas ng Cambodia laban sa online scam. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang pagsalakay ng kapulisan ng Cambodia sa mga lugar doon kung saan nangyayari ang krimen gaya ng online scam. Batay sa bagong batas, mayroon ng 224 na online scam workers ang dinakip ng mga otoridad at sumasailalim sa paglilitis. Kasama na dito ang 47 na mga Pilipino na kasalukuyang nakakulong sa ilang probinsya sa Cambodia. Sila ay naaresto ng mga otoridad doon sa magkakaibang operasyon at naharap sa kasong kriminal. Dagdag pa dito ang ongoing na paglilitis sa 3 pang Pilipino na sangkot sa pagpatay sa isa pa nating kababayan na isang scam compound sa Cambodia. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat ng Pilipino na nasa loob pa ng mga scam compound sa Cambodia na kusa ng lisanin ang kanilang gawain o di kaya ay dumulog sa mga otoridad kung sila ay nangangailangan ng tulong upang ma-rescue sa kanilang kinalalagyan. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Jack Del Campo mula naman sa United Kingdom, Chester, United Kingdom. Jack, magandang umaga sa iyo. Global News. Yes, good morning sa iyo dyan, Annie. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito po ang ating Global News. Inaasahang muling tatargetin ng Estados Unidos ang Iran ngayong araw matapos ang ginawang pag-atake ng US forces kahapon sa mga air defense systems, radar sites at military facilities ng Iran malapit sa Strait of Hormuz dahil umunoy sa pagpapabagsak nito sa isang US Apache helicopter. Una nang itinanggi ng Iran ang akusasyon ng Estados Unidos at gumanti ng pag-atake kung saan tinarget naman ang mga base militar ng Amerika sa Bahrain, Jordan at Kuwait. May hataw na balita si James Buntuyan. Nagbanta si US President Donald Trump na magbabayad ang Iran sa ginawa nitong pagpapabagsak sa isang US Apache helicopter na nagpapatrolya malapit sa Strait of Hormuz. Bagamat sinabi nitong nasa maayos ng kalagayan ng 2 pilotong na-rescue na sakay ng naturang helicopter, hindi nagustuhan ng US President ang insidente dahilan para maglunsad ito kahapon ng malawakang pag-atake laban sa Iran. Tinarget ng airstrike ng US Central Command ang mga air defense systems, ground control stations at surveillance radar sites ng Iran sa paligid ng Strait of Hormuz.
Inilarawan ito ng Washington bilang proportional response sa pagpapabagsak ng helicopter. Ang pag-atake ay naganap sa kabila ng pahayag ni Trump noong Martes na malapit nang mabuo ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And that it straight will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Kanina sinabi ni Trump na masyado nang matagal ang pag-usad ng negosasyon at nagbantang pagbabayaran ng Iran ang matagal nitong pagdedesisyon kaugnay ng peace deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for Inaasahan namang magpapatuloy pa ang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran ngayong araw. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. Muli ring nanawagan ng Pangulo ng Estados Unidos sa Iran na lagdaan na ang matagal ng pinag-uusapang kasunduan upang matapos ang sigalot. Giit nito, tapos na ang kasunduan at hinihintay na lang ang pirma ng Iran. Iran very simply cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. All they have to do is they have to start signing a paper. It's fully negotiated. We have a fully negotiated, but they're tapping and tapping. And I say, all right, let's give them a couple of more days. They're tapping because it's a meaningful paper. They know when they sign that paper, it's meaningful. Samantala, mariing itinanggi ng Iran na may kinalaman ito sa pagbagsak ng US helicopter. Babala ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, hindi nila hahayaang manatiling walang sagot ang anumang pag-atake o pagbabanta laban sa kanilang bansa. Nanindigan din si Iranian President na si Masoud Pezeshkian na hindi aatras ang Iran sa harap ng mga bantan at pressure mula sa ibang bansa. Bago pa man ang mga airstrike, nagbabala si Iranian Parliament Speaker at peace negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na handa ang Iran na gumanti kapag nabigo ang diplomasya. Pagkatapos ng pag-atake ng Estados Unidos, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng mga missile at drone strikes laban sa mga base militar ng Amerika sa Jordan, Bahrain at Kuwait. Ayon sa mga otoridad ng mga nasabing bansa, karamihan sa mga missile ay napigil ng kanilang air defense systems at walang naiulat na malaking pinsala o casualty. Sa kabila ng mga pagpapalitan ng pag-atake, patuloy pa rin na mapagsisikap para maibalik ang diplomasya. Sinabi ng Foreign Ministry ng Iran na kailangan muling suriin ng Tehran ang pakikipag-usap sa Estados Unidos dahil sa mga umano'y paulit-ulit na paglabag nito sa tigil putukan. Samantala, nanawagan naman ng de-escalation ng Russia at China sa dalawang panig at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang diplomatikong negosasyon, gayon din ang paghinto sa mga pag-atake. Muli ring umigting ang pangamba ng international community sa muling pagsiklab ng digmaan sa gitnang silangan na tiyak na makakaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. James Bontuyan, umahataw sa balita ngayon. Umabot sa 4.2% ang inflation rate ng Estados Unidos noong Mayo. Ito na ang pinakamataas na antas na naitala sa bansa sa loob ng 3 taon, ayon sa Bureau of Labor Statistics. Pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at langis, kasunod ng nagpapatuloy na tensyon at labanan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Sa kabila nito, sinabi ni US President Donald Trump na maganda ang mga bilang at positibo ang kanyang pananaw sa kasalukuyang inflation. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, inaasahang pag-aaralan ng US Federal Reserve kung kinakailangan ang pagtaas ng interest rates upang mapigil ang inflation. Naniniwala naman si Trump na bababa rin ang presyo ng langis at inflation kapag natapos na ang sigalot sa Iran at bumalik sa normal ang supply ng enerhiya. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. Hataw Balita ngayon. Mariing kinundina ng pamahalaan ng United Kingdom ang nangyaring kaguluhan sa Belfast, Northern Ireland noong Martes ng gabi kung saan ilang bahay, sasakyan at bus ang sinunog ng mga nagpoprotesta. Ang kilos protesta ay bunga ng kumalat na video ng stabbing incident
na naganap noong Lunes kung saan malubhang nasugatan ang isang lalaki. Iniuugnay ng mga otoridad ang kaguluhan sa mga anti-immigration sentiments sa social media matapos makilalang isang refugee mula sa Sudan ang sospek sa pananaksak. Narito ang hataw na balita. Viral sa social media ang video ng nangyaring pananaksak kay Stephen Ogilvie sa Belfast, Northern Ireland noong Lunes ng gabi. Sa video, makikitang ilang ulit na sinaksak ang biktima sa ulo, mukha at leeg bago napigilan ng mga residente at mga pulis ang sospek. Dahil sa matinding sugat, nawala ang kaliwang mata ng biktima at nananatili pa rin itong nasa ospital. Marami ang nabigla at nagalit sa brutal na insidente na kinakasakutan ng sospek na si Hadi Alodid, 30 anyos na isang refugee mula sa Sudan. Daan-daan ang nagsagawa ng mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Belfast. Marami sa mga ito ang nakamaskara habang isinisigaw ng mariing pagkontra sa imigrasyon sa bansa. Ilan sa mga demonstrador ang nanunog ng mga bahay, sasakyan at bus. Ilang pamilya ang napilitang lumikas habang 2 pulis at ilang sibilyan ang nasugatan sa mga kaguluhan. Last night was an act of self-harm by the people involved against the incredible communities in Northern Ireland. What we saw last night was an insult. It was an insult to the victim of the terrible attack that many of you will have watched online and that led to these disturbances. Lumitaw din ang mga usapin ng racial and ethnic discrimination matapos lumabas ang mga ulat na ilang mga bahagi ng ethnic minority at foreign resident ang naging target ng pananakot at pag-atake. May mga ulat pa ng mga taong pinaalis sa kanilang mga tahanan dahil lamang sa kulay ng kanilang balat at pinagmulang bansa. Nangyari ito ilang araw lamang matapos ang kontrobersyal na NOAA case sa Southampton na nagpainit din sa mga talakayan tungkol sa krimen, imigrasyon at relasyon ng iba't ibang komunidad sa United Kingdom. Kinundi na naman ng mga opisyal ang kaguluhan at sinabing hindi katanggap-tanggap ang anumang karahasang nangyayari na tumatarget sa mga inosenteng mamamayan ng bansa. Tiniyak din ng pamahalaan na pananagutin ang mga responsable sa nangyaring kaguluhan. Nothing can justify the violence that we saw on the streets of Northern Ireland last night with masked thugs trying to burn and intimidate people out of their homes. Those organising these protests claim they're doing so to protect communities. In fact, they're doing the very opposite. They are damaging communities and hurting people who are innocent and who have been terrified by what they have been through last night. It is utterly shameful and it needs to stop now. Bilang pag-iingat, inanunsyo ng TransLink ang pansamantalang pagsuspinde ng mga biyahe ng bus at tren ng ilang oras habang sinisikap ng mga otoridad na maibalik ang kaayusan sa mga apektadong lugar. Samantala, dumating na sa korte si Alodid at nahaharap sa mga kasong attempted murder, threats to kill at possession of a knife in a public place. Tinanggihan ng korte ang kanyang petisyon para makapagpiyansa, kaya mananatili siya sa kustudiya ng mga otoridad hanggang sa susunod na pagdinig sa July 8. Nananawagan naman si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer sa publiko na maging kalmado at tiniyak ang suporta sa mga pulis na nagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa bansa, gayon din sa mga biktima ng kaguluhan. People are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done. Dahil sa banta ng panibagong kaguluhan, nagdagdag ang pulisya ng mahigit 200 karagdagang pulis sa mga kalsada ng Belfast at karatig ng mga lugar. Inaasahan naman ng mga otoridad na magpapatuloy pa ang mga protesta sa mga susunod na araw habang patuloy ang investigasyon sa pananaksak at paghahanap sa mga sangkot sa mga riot at panununog.
Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa Russia, sinabi nito na matagumpay nitong tinamaan ang isang mahalagang military plant na gumagawa ng mga drones at missiles sa Moscow. Ginawa ito bilang pagganti ng Ukraine sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia kasabay ng panibagong pagsisikap na maibalik ang diplomasya upang wakasan ang digmaan. May hataw na balita si Noel Poliarco. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na tinamaan ng kanilang FP-5 Flamingo cruise missiles ang Veneer Progress Military Plant sa lungsod ng Cheboksary, mahigit 700 kilometro ang layo mula sa frontline. Ang pasilidad ay iniuugnay sa produksyon ng mga components para sa mga drone at missile ng Russia. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Zelensky, halos 530 drones at 2 guided missiles ang ginamit ng Russia sa loob lamang ng 3 araw na nagdulot ng pinsala sa mga residential area, riles ng tren at mga energy facilities. Bukod sa military plant, sinabi rin ng Ukraine na tinamaan nila ang isang oil refinery sa Samara region, mga oil infrastructure sa Vladimir region, at mga pasilidad sa Russian-occupied port of Mariupol na ginagamit umano ng Moscow para sa military logistics. Samantala, iniulat naman ng Russia na napabagsak nito ang daan-daang Ukrainian drones sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Nagpapatuloy din ang pag-atake ng Moscow sa mga lungsod ng Kharkiv, Zaporizhia at Odessa sa Ukraine kung saan ilang individual ang nasawi at nasugatan. Sa kabila ng sagutan ng pag-atake, patuloy ang mga diplomatikong pagsisikap upang matapos ang digmaan. Muling nanawagan ng Ukraine ng mas maraming air defense support mula sa mga kaalyado nito sa kanluran habang naghahanda para sa mga pagpupulong ng G7, NATO at European Union. Gayunman, nananatiling malabo ang direktang pag-uusap ng dalawang panig matapos tanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang panukalang direct talks kay Zelensky upang talakayin ang pagtatapos ng digmaan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Naglunsad ang Pakistan ng panibagong airstrike sa ilang lugar sa Afghanistan na ikinasawi ng hindi bababa sa 13 sibilyan, kabilang ang 11 bata. Iginit naman ng Pakistan na ang operasyon ay nakatuon laban sa mga militante ng Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP at umabot sa 20 umano ang napatay sa kanilang panig. Kabilang sa mga tinamaan ng pag-atake ang mga lalawigan ng Khost, Kunar at Paktika malapit sa hangganan ng dalawang bansa. Ito ang pinakamadugo ng insidente sa mga nakalipas na linggo matapos ang pansamantalang paghupa ng tensyon sa border ng Pakistan at Afghanistan. Patuloy namang itinatanggi ng pamahalaan ng Taliban ang akusasyon ng Pakistan na pinapayagan itong magtago sa Afghanistan ang mga grupong militante. Ipinatawag din ng Afghanistan ang kinatawan ng Pakistan upang pagpaliwanagin kaugnay ng insidente. Hataw Balita ngayon. Nakatakda ng buksan ngayong araw ang 2026 FIFA World Cup sa Mexico City. Tiniyak naman ng Mexico ang kahandaan ng bansa sa pagdaos ng palaro sa kabila ng mga kilos protesta at pangamba sa seguridad ng mga manlalaro at ng milyon-milyong mga bisita. May hataw na balita si Marie Peñaranda. Ngayong araw na ang pagbubukas ng 2026 FIFA World Cup sa Mexico City. Ang kauna-unahang laro sa pinakamalaking edisyon ng torneo na kasabay iyo host ng Mexico, Estados Unidos at Canada. Bago ang opening match, nag-deploy ang mga otoridad ng libu-libong pulis at security personnel sa paligid ng Azteca Stadium at iba pang pangunahing lugar sa kabisera upang tiyaking maayos at ligtas ang pagbubukas ng kompetisyon. Kasabay nito, patuloy ang mga protesta ng mga guro na humihiling ng pagtaas ng sahod at pagbabago sa pension system.
Noong Martes, ilang oras na hinarang ng mga nagpoprotesta ang mga kalsadang papunta sa Azteca Stadium, bagamat napigilan silang makalapit sa venue dahil sa mga police barricade. Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea el gobierno de México reprime a maestros. Sa kabila ng mga protesta, iginiit ng pamahalaan na hindi ito gagamit ng puwersa laban sa mga demonstrador at mas pinipili ang dialogo upang maiwasan ang karahasan. Pero no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración. Bilang bahagi ng plan Kukulkan, halos 100,000 miyembro ng militar, pulis at mga pribadong security group ang nakadeploy para sa kabuuan ng torneo. Samantala, sinuspindi na ang klase sa mga paaralan sa Mexico City at pinayagan ng mga empleyado ng pamahalaan na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan upang maibsan ang matinding trapiko sa araw ng pagbubukas. Va a haber buena inauguración también y está garantizado. Y también que no va a haber represión, todo al mismo tiempo, así somos nosotros. Inaasahan ng Mexico ang pagdating ng mahigit 5 milyong mga bisita sa panahon ng World Cup. Tiniyak ng pamahalaan at FIFA organization na nakahanda ang mga hakbang sa seguridad para sa isa sa pinakamalaking palaro sa kasaysayan ng football. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Isinusulong ngayon ng Labour Party ng New Zealand ang pagpapatupad ng $20 weekly cap sa pamasahe sa mga pangunahing lungsod ng bansa at $10 naman sa iba pang rehiyon. Layunin nitong bawasan ang gastos ng mga commuter at hikayatin ang mas maraming paggamit ng public transport habang patuloy namang pinagtatalunan kung saan kukunin ang pondo para sa programa. May humahataw na balita si Early Briones. Naglabas ng bagong panukala ang Labour Party ng New Zealand matapos ang mahigit 6 na buwang pananahimik kaugnay ng kanilang election policy. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng $20 o 700 pesos weekly cap sa mga pamasahe sa public transport sa Auckland, Wellington at Christchurch, habang $10 o 350 pesos naman sa iba pang rehiyon ng bansa. Ibig sabihin, kapag umabot na sa nasabing halaga ang nagastos ng isang commuter sa loob ng isang linggo, libre na ang susunod nitong mga biyahe sa mga bus, tren at ilang ferry hanggang matapos ang linggo. Ayon kay Labour leader Chris Hipkins, layo ng programa na magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang naaapektuhan ng mataas na cost of living. Tinatayang makakatipid ang isang regular na commuter ng humigit kumulang $25 o 875 pesos kada linggo o nasa $1,200 o 42,000 pesos kada taon. Depende sa dalas ng kanilang pagbiyahe. Hindi naman sakop ng panukala ang ilang interregional services, kabilang ang Tehuya, Capital Connection, Mainlander, intercity buses at ilang cash-only bus routes. Tinatayang 65 million kada taon ang nagiging gastos ng programa na ayon sa Labour ay mas mababa sa 1% ng National Land Transport Fund. Ayon sa mga pag-aaral ng Auckland Transport, posibleng tumaas ng 6% ang bilang ng mga gumagamit ng public transport kapag naipatupad ang fare cap. Samantala, mariing tinutulan ito ng National Party. Ayon kay National Campaign Chairperson Simeon Brown, oversubscribed na ang National Land Transport Fund at hindi malinaw kung anong mga proyekto ang maaaring maantala upang mapondohan ng panukala. Babala naman ni National Transport Spokesman Chris Bishop, maaari umanong magresulta ito ng mas mataas na buwis o dagdag na pag-utang ng pamahalaan kung hindi maipaliliwanag ng maayos kung saan kukunin ang pondo. Sa kabila nito, naninindigan ng Labour Party na makatutulong ang panukala sa pagbaba ng gastusin ng mga pamilya, pagbawas ng trapiko at pagpapalakas ng mga public transport network sa buong New Zealand.
Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Inaasahan ng Estados Unidos na makukumpleto na ang border wall sa hangganan nito sa Mexico bagong matapos ang taong 2027 ayon sa Customs and Border Protection. Ang pader ay itinatayo upang mapigilan ang iligal na pagpasok ng mga migrante at pagpupuslit ng iligal na droga sa bansa. Ayon sa mga opisyal, magkakaroon lamang ng ilang bahagi ng walang pader sa mga lugar na itinuturing na low risk. Bukod sa pisikal na harang, lalagyan din ang hangganan ng mga surveillance system at iba pang makabagong teknolohiya na target makumpleto pagsapit ng 2028. Hataw Balita ngayon. Kinasuhan ng mga otoridad sa Hong Kong ang 7 individual at 2 kumpanya kaugnay ng sunog sa Wang Fuk Court Apartment Complex noong Nobyembre na ikinasawi ng 168 individual. Kabilang sa mga isinampang kaso ang manslaughter, conspiracy, fraud to money laundering, tax evasion at tangkang hadlangan ang hustisya. Sangkot sa kaso ang pangunahing kontraktor at consultancy firm na namamahala sa renovation project ng gusali nang maganap ang sunog. Natuklasan sa investigasyon na may paglabag ito sa fire safety measures sa ilang bahagi ng complex habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Patuloy pa ang investigasyon ng pinagsanib na task force ng pulisya at anti-corruption agency kung saan nasa 35 na ang naaresto kaugnay ng insidente. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang araw. National News. Sang-ayon ang isang House leader sa kahalagahan ng pagkakaroon ng special session. Pero sa kasalukuyan, wala pang natatanggap na formal na request kaugnay nito ang Kamara mula sa Senado o kaya ay sa Malacanang. May hataw na balita si Rosa Licos. Tapos na ang Kamara sa pagpasa ng mahalagang panukalang batas bago pa mag-adjourn CND. Pero dahil sa girian sa Senado, nakabinbin pa rin ang mga panukalang batas na ito. Apektado rin maging ang confirmation sa promotion ng ilang opisyal ng militar. Kaya ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, mahalagang makapagsagawa ng special session. Sa Kongreso kasi ang dami na naming natapos. Ang kailangan lang nito ay yung mga counterpart na approval doon sa Senado. Pero hindi naman pwedeng mag-session ang Senado na wala ang Kongreso kasi nga bicameral tayo. So walang problema, no, ang nasang-ayunan ng liderato ng Kongreso under Speaker Bogie D, of course, and our Senior Deputy Speaker Dinan Fernandez, na nasang-ayunan ng lahat na kapag magkaroon ng special session ay babalik sa Metro Manila, no, yung mga kongresistang nasa probinsya na. Sa kasalukuyan, wala pang natatanggap na formal na request kaugnay nito ang Kamara. Pero gaya ng ibang mambabatas, ang panawagan nito sa Senado, magbalik trabaho na. No, for now, ang napaka-importante patuloy talaga tayong manawagan sa Senado that we really have to go back to work regardless of their political nuances. No, regardless na kung marami dyan ang gustong mag-Senate President, ang importante huwag nating kalimutan ang obligasyon natin sa taong bayan. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inihahanda na niya ang potensyal na agenda para sa isang special session upang makahabol ang Senado sa mga hindi nito natapos. Insofar as special sessions concerned, ang ina-arrange namin ngayon ay yung mga topics. Like yesterday, kausap ko yung Commission on Appointments, nagpa-brief ako tungkol dun sa 5 general na hindi na pina-confirm. And then ang Legislative Department, binibrief rin ako yung mga bills for third reading at yung mga citizenship confirmations. No? So yun yung mga tinututukan natin in preparation for potential special session.
Pero sa pinakahuling pahayag ng Malacanang, nais muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos ang gusot sa Senado bago magkaroon ng special session. Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Sa magpapatuloy ng hataw, balita ngayon, kinumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng seryosong banta sa seguridad sa Senado. Bonsod nito agad na isinailalim sa heightened security ang buong paligid ng institusyon para sa kaligtasan ng lahat. May humahataw na balita si Jed Neresina. Hindi lockdown kundi mas pinatinding seguridad. Ito ang nilinaw ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kasunod ng mga ulat ukol sa seryosong banta sa seguridad ng Senado. Sa halip aniya na i-lockdown ng institusyon, ipinatupad muna ang work-from-home setup para sa kaligtasan ng mga empleyado. We cannot say lockdown. Hindi siya lockdown. Heightened security ang term. Kasabay nito, alerto na rin ang Senado sa mga posibleng malalaking kilos protesta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Senator Gatchalian, direkta na silang nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police upang pigilan ang anumang tangka laban sa Senado. We're taking that information very seriously kasi baka ang Senate rin ay maging target. So we're coordinating very closely with the PNP in terms of beefing up security. Bukod sa kapakanan ng mga empleyado, ay pinatitiyak din ni Senator Gatchalian na masecure ang lahat ng records ng Senado. Ever lang pasukin yung Senado, we just want to make sure that yung mga records natin intact. Marami doon ay wealth of knowledge and discussions in the past, no? Marami rin doon mga executive session files nandoon din. So we just want to make sure na walang mawawala ng records. So again, abundance of caution lang talaga. Sa ngayon, play by ear o nakadepende muna sa magiging takbo ng sitwasyon kung palalawigin pa hanggang sa susunod na linggo ang remote work sa Senado. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Nilagdaan na kahapon ni Senator Sherwin Gatchalian ang payroll checks at inaprubahan ang paglalabas ng sweldo at benepisyo ng Senate employees. Ayon kay Senator Gatchalian, kinikilala na siya ng mga financial institution bilang authorized signatory para sa financial transaction sa Senado. Nauna nang inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President sa ginanap na sesyon sa Senado noong June 3. Hataw Balita ngayon. Naghain ng reklamong cyber libel at perjury si Iloilo Representative Janet Garin sa Department of Justice o DOJ kahapon. Ang reklamo'y laban kina Attorney Levito Baligod at ng 18 mga sundalo na tumistigo sa Senado sa investigasyon ng flood control scandal. Idinadawit ng mga dating militar ang mambabatas na tumanggap din umano ng pera mula sa flood control projects. Pero giit ng kongresista, walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Minarapat kong mag-file, unang-una dahil malinis ang konsensya ko at ni isang bag, envelope o maleta ay walang naibigay si Saldi ko sa akin o maski sino mang miyembro ng aking pamilya at ng aking opisina. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa liderato ng National Bureau of Investigation ang kampo naman ng dating mambabatas na si Mike Defensor, lalo na at nakararanas na rin umano sila ng panggigipit mula sa NBI. Samantala, pinag-aaralan naman ng dating kongresista ang paghahain ng reklamo laban kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa umano'y harassment. Si Benedict Samson, humahataw.
Nawawala na umano ang tiwala ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ayon sa legal counsel ng dating mambabatas na si Atty. Ferdinand Topacio, bunsod umano ito ng mga ginagawa nitong panghaharas laban sa kanila. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Kahapon, dumalo bilang kinatawan ni Defensor si Atty. Topacio para tumugon sa sabina ng NBI. Patungkol ito sa alegasyon ng panunuhol umano ng dating mambabatas ng 5 million pesos sa bawat isa sa 18 bodyguards kapalit ng kanilang paglabas sa publiko para magpahayag ng kanilang umanong pagde-deliver ng maleta ng pera. Dagdag pa ng abogado, sa kaso ng kanyang kliyente, wala na anila silang aasahan na patas na pagtrato mula sa liderato ng NBI. Dito prejudge na eh. There is no level playing field here. Lutong Macau po dito eh. Doon na lang po kami sa piskalya where baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon. Pero paglilinaw ni Atty. Topacio, hindi naman anya sa lahat ng tauhan ng NBI sila nawawala ng tiwala dahil mayroon pa rin naman anyang mga tauhan dito ang nananatiling tapat sa kanilang tungkulin. Ang NBI naman po is populated by professional men and women, kaya mataas po ang reputasyon ng NBI. Nakakalungkot nga po na ito po ay sinisira ng isang tao lamang. Samantala, pinag-aaralan na rin ng kampo ni Defensor ang pagsasampa ng reklamo laban kay NBI Director Matibag dahil umano sa ginagawa nitong panggigipit sa kanila. Hamon din ng kampo ni Defensor sa NBI Director. Para sa amin, sasabihin ko na sa kanila, tingin nyo may krimeng ginawa si Secretary Defensor, file nyo sa prosecution office. Doon tayo mag-usap kasi yun talaga ang proseso. Benedict Samson, pumahataw sa balita ngayon. Inilabas na ng Philippine National Police ang resulta ng medico legal ni Rene Baterbonia, ang isa sa student athlete ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, bagamat wala silang nakitang foul play sa pagkalunod ng mga estudyante, tuloy pa rin ang isinasagawa nilang investigasyon. May hataw na balita si Lea Ilagan. Asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Rene Baterbonia, ang isa sa basketball athlete ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. Ito'y base sa resulta ng medico legal na inilabas ng pambansang pulisya. Subalit sinabi ni Aurora Police Provincial Director, Police Colonel Percival Pineda, hindi pa dito natatapos ang kanilang isinasagawang investigasyon. Sisilipin din ng PNP ang posibleng kapabayaan ng coaching staff. Nagbigay pa umano ng paalala ang may-ari ng resort kung saan ang ligtas na lugar. Subalit sinabihan sila ng coaching staff na wag silang pakialaman. Anong una po, nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin. Dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto ay po silang humingi pa sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Kaya po, lumayo po sila, doon na po nangyari yung aksidente. Batay sa investigasyon ng PNP, alas 2:30 ng hapon ang isagawa ang paglalakad ng grupo sa dagat na nasa hanggang bewang lang ang lalim. Pero bigla umanong tinangay ng malakas na alon si Baterbonia at ang isa pang biktima. Ito po kasing, itong dalampasigan ng Aurora ay may mga part po dyan na dahil po sa current, nagkakaroon ng mga parang mga malalim na lugar. Kahit po sa makikita po natin hanggang tuhod lang po yung tubig. Pero eventually po, pag nakalakad ka na konti, may biglang lubog. Yun po kasi yung sitwasyon ng shore ng ang ating probinsya po ng Aurora. Kaya po, base po sa aming pakikipag-usap sa mga surfers. Hindi rin aniya agad natagpuan ng dalawa. Base po sa statement po ng MDRRMO, nasa around 30 to 40 minutes po yung ginawa nilang search. Muli namang iginiit ng PNP na wala silang nakitang foul play sa insidente. Sinabi din ni Colonel Pineda na walang nakitang pabigat sa katawan ng mga ito ng matagpuan.
batay sa sinumpaang salaysay ng MDRRMO at lifeguard na unang rumisponde sa mga biktima. Base po sa affidavit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDRRMO ng Dipakulaw, ay wala kaming nakita pampabigat sa kanyang paa at kamay at walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Ang dalawang biktima at iba pang basketball athlete ng Ateneo de Manila University ay nasa isang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa team building na regular umanong ginagawa ng grupo. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Humihiling ang pamilya ng Nigerian national na si Divine Adili ng autopsy sa bangkay ng biktima ayon sa Embassy of Nigeria in Manila. Si Divine Adili ang isa sa mga student-athlete ng Ateneo de Manila University Men's Basketball na nasawi matapos umanong malunod sa isang beach sa Dipakulaw, Aurora sa gitna ng kanilang team building. Sa pahayag na inilabas ng embahada, sinabi nito na humihiling ng autopsy ang pamilya ni Adili bago i-repatriate ang kanyang labi pauwi sa Nigeria. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Nigeria Embassy sa Philippine authorities at sinabing nakahanda silang tumulong para sa repatriation ng labi ng biktima. Sa kanilang statement, may nakapansin din kung saan sinabi ng embahada na meron umanong 3 biktima sa insidente, kung saan 2 ang nasawi, kabilang na si Adili, habang nakaligtas naman ang isang estudyante. Wala pang pahayag ang Ateneo de Manila University hinggil dito. Hataw Balita ngayon. Kapwa, magsasagawa ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at ng Commission on Human or Higher Education hinggil naman sa nangyaring pagkamatay ng 2 student-athlete ng Ateneo de Manila University. Bubuo na isang task force ang NBI na siya magsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa insidente. Tutukuyin ng NBI kung may sapat na batayan para maghain ng reklamo laban sa sinuwang may kapabayaan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, sinimula na rin ng CHED ang kanilang fact-finding at accountability measures hinggil sa pagkamatay ng 2 student-athlete. Ipinatatawag ng CHED ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University para sa isang pagpupulong para alamin ang buong detalye ng pangyayari at ang hakbang upang maiwasan na maulit ang ganitong trahedya. Hataw Balita ngayon. Hiniling na ng pamahalaan ng Pilipinas sa China na alisin ang mga istruktura at kagamitan na iniligay nila sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Magdadalawang linggo na ang nakalilipas. Nanindigan naman ng China na may karapatan silang maglagay ng naturang mga kagamitan sa inaangkin nilang maritime feature. Si Ryan Lacanlale, humahataw. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Baho de Masinloc, cease similar actions that violate Philippine sovereignty and sovereign rights in and within the vicinity of Baho de Masinloc, and comply with its obligations under international law. Ipinatatanggal ng National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang inilagay na movable floating platform ng China sa loob ng lagunang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Bukod sa floating platform, natuklasan ang iba pang inilagay ng China gaya ng karagdagang mga boya at antena. Sa pamamagitan ng satellite imagery, makikita noong May 20, wala pang istruktura sa loob ng Baho de Masinloc. Kinabukasan May 21, na-monitor ang 2 Chinese research vessels sa entrance ng Bahura na pinaniniwala ang nagdala ng sinasabing movable floating platform. May 25, unang na-monitor sa southeast entrance ng Scarborough Shoal ang istruktura. Noong May 26 naman, unang nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito nakumpirma at nakuhanan ng larawan ang istruktura.
Noong May 28, ang Philippine Coast Guard naman ang nagsagawa ng MDA flight. Dito, nakaranas na sila ng panghaharas sa helicopter ng PLA Navy. Muling namataan ng dalawang Chinese research vessel sa lugar noong May 29 at nadagdagan ang mga boya na inilagay ng China. May 30 nakita ang 6 na tao sa loob ng floating platform, isang rubber boat kung saan nag-install sila ng antena. In this particular MDA flight, we were not just harassed by a PLA Navy helicopter. The Chinese government decided to send a fighter jet to harass and bully the Philippine Coast Guard aircraft while we are conducting this routine MDA flight. Noong May 31, isinagawa ang pinagsamang aerial monitoring ng PCG, AFP at BFAR. Napansin sa loob ng bahura ang isang floating object na kahawig ng drum. Nadagdagan ang 2 boya na unang inilagay ng mga Chinese Oktubre ng 2025. Bukod sa antena na itinayo sa mga bato, nilagyan din ng mga antena ang mga boya. Inilipat na rin sa gitna ng bahura ang floating platform mula sa entrance sa pamamagitan ng mga service boat. Naniniwala ang mga opisyal na maaaring ginagamit ang platform at mga research vessel para sa pangangalap ng datos, bagamat wala pang pinal na assessment. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong nakita ang ganitong uri ng floating structure sa mga bahura sa West Philippine Sea. Yes, this is the first time that we documented a movable platform that was placed in Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc ay nasa 119.65 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawig, Zambales. Pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, samantalang tinatayang nasa 500 nautical miles ang layo nito mula sa Hainan, China. Ang Department of Foreign Affairs naghain na ng kaukulang demarche at diplomatic protest laban sa hakbang na ito ng China dahil paglabag ito sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa international law. Binigyang diin ng DFA na hindi ito naaayon sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC, kung saan lumagda ang ASEAN country at People's Republic of China. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, but is also inconsistent with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 award in the South China Sea arbitration. Their presence is a clear violation of China's commitments under the 2002 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Pero sinabi ng Chinese Embassy sa Maynila na pag-aari ng China ang Huangyang daw o Bajo de Masinloc. Ayon sa China, kanila ang lugar at may karapatan silang gumawa ng mga aktibidad doon tulad ng scientific research. Hindi rin nila tinatanggap ang 2016 Arbitral Award at sinasabing wala itong bisa. Sabi ng National Maritime Council, idadaan nila sa mapayapa at legal na paraan ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas at muling iginiit na hindi isusuko ang anumang teritoryo ng bansa. Again, we will guarantee that the Philippine government will do everything on its part. Not sabi nga ng ating presidente, we will not lose even a square inch of our territory, even to a superpower. And we will pursue that through diplomatic channels, peaceful means, and in accordance with our national interest. Pinaigting naman ng AFP at PCG ang kanilang ginagawang monitoring sa Bajo de Masinloc. Simula ng May 28 ay araw-araw na ang kanilang isinasagawang maritime domain awareness flight sa lugar. Yes, our patrols will continue. We have been engaging our partners and allies like-minded nations. At the same time, the modernization program is on track. So from the lens of defense and security, we are doing what we can in order to perform our mandate, and that will include preventing Bajo de Masinloc from falling again or being developed again into another man-made island. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Weather News.
Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Huwebes, June 11, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito na po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026. Ngayong araw wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy pong humihina itong ating habagat o southwest monsoon na ngayon ay nakakaapekto na lang dito sa kalurang bahagi ng northern Luzon. Kaya asahan po natin, other parts naman po ng ating bansa ay magiging mainit po at maalinsangan. Para sa pagtayang ng ating panahon ngayong araw, asahan po natin meron pa ring maulap na panahon, mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may areas ng Ilocos Norte, Batanes, maging sa may Babuyan Islands. Ngunit inaasahan po natin masihina pa po itong habagat natin sa susunod na mga araw. Other parts naman po ng ating bansa, even dito sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang yung ating panahon. So expect po natin, meron din po tayong napakainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura. Pinakamataas po sa may Tuguegarao 27 to 35, sumunod sa Legazpi 25 to 34, maging sa may Metro Manila 27 to 34. Tagaytay naman 24 to 33, Lawag 23 to 33, at pinakamalamig naman po dito sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Kahit mainit po at maaraw, possible pa rin yung mga thunderstorm activities. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, mataas naman po yung tsansa ng thunderstorm activities, especially dito po sa may Mindanao at dito rin po sa may eastern section ng Visayas. Ngunit ngayong umaga nga po hanggang sa tanghali ay napakainit po, kaya magdala po tayo ng payong at sombrero panangga sa matinding sikat ng araw. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas naman po sa Zamboanga 25 to 34 at hanggang 33 degrees Celsius naman po tayo sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, Tacloban, maging sa may Davao. 26 to 31 degrees Celsius naman po dito sa Cagayan de Oro City. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning at banayad hanggang katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon, kaya't malayong makakapaglayag ng ating mga kababayan. At sa inaasahan natin over the long weekend, bukas po patuloy pong hihina itong ating habagat at makakaapekto pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So meron pa rin po tayong maulap na panahon dyan. Ngunit pagsapit po ng Sabado hanggang sa Lunes ay mas gaganda po yung ating panahon, Ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorms, yung mga panandalian, ngunit mga biglaang buhos ng ulan dito sa may Mindanao and sa may eastern sections po ng Southern Luzon and Visayas. At dagdag ko lamang po yung mga thunderstorm activities, maaari po yung maging severe na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So doble ingat pa rin po at always po magdala po tayo ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga posibleng biglaang buhos ng ulan. Ito po yung ating website kung saan makikita natin para inform po tayo kung meron po tayong thunderstorms. Pwede po nating i-visit ang panahon.gov.ph kung saan makikita natin yung ating mga thunderstorm advisories and yung mga rainfall warnings na ini-issue ng ating mga regional services divisions. Para sa Kalakang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:25. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Doreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Huklo na dyan ang building, Lord! Nanawagan ngayon ng tulong ang mga lokal na opisyal ng bayan ng Glan, Sarangani mula naman sa national government bunsod ng matinding pinsala na inaabot ng kanilang lugar matapos ianigin ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon sa LGU, sa ngayon ay kinakapos na ng pagkain, tubig at inumin
At iba pang mga pangangailangan ng mga sanggol, mga residente doon ay hindi pa rin naabot ng tulong dahil sa sirang mga tulay at kalsada. Mula sa Malapatan, Sarangani, may hataw na balita si Alan Manansala live. Live report. Alan, magandang umaga sa iyo. Ano ang latest dyan sa Sarangani at paano tinutugunan ang pangangailangan ng mga residente dyan, Alan? Yes, Ani, magandang umaga sa ating mga kasambahay. Nandito ako ngayon, Ani, sa Malapatan, Sarangani. Katabing bayan ito ng Aglan. Dito natin ginawa ang pagsiset up para magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon. Dito kasi sa Glan, sa bayan ng Glan, Ani, hanggang ngayon ay hirap pa rin sa communication. Wala pa rin signal ang mga mobile network, maging ang supply ng kuryente pahirapan pa rin. Ngayong araw o ngayong umaga, aalamin natin kung passable na ang daan dito sa bahagi ng Kapatan Road patungong poblasyon dahil kahapon, Ani, base na rin sa naging pahayag ng ilang opisyal ng Glan Sarangani, gagawin nila ng magdamag ang clearing operation sa mga gumuhong lupa at mga kalsada dahil na rin sa lakas ng impact ng lindol na naranasan dito sa Mindanao. Ani, patuloy ang panawagan ng opisyal ng Glan Sarangani sa national government na madaliin ang pagpapadala ng karagdagang tulong sa mga residenteng matinding naapektuhan ng lindol. Narito ang payag ni Vice Mayor Victor James Yap Jr. ng Glan Sarangani. Sana masilip nyo kami dito sa Glan. No? Kami nang nasa dulo-dulo ng mapa ng Pilipinas, Municipality of Glan Sarangani. Nasalanta kami ng napalakas na lindol, so kailangan kami ng tulong. Yung munisipyo namin wala na, sira na. So yung mga tao namin, marami pa masyadong kailangan na tulong. Ngayon nga, marami pang masyadong hindi nakuha ng mga bangkay ng mga nasalanta ng landslide, natabunan. So marami pa sir. Wala pa tayong nakukuha ng mga tao na natabunan ng landslide kasi inuna muna natin yung mga daanan na makadaan kasi yung iba emergency cases, yung may mga sakit, hindi makadaan. So marami pa sir. Masyado yung mga natabunan. Sa plaza ng bayan ng Glan ngayon, nakatuloy ang mga pamilyang nawala ng tirahan matapos gumuho ang kanilang mga bahay. Bagamat nakapagbigay na ng mga tent ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, sinasabi na hindi pa rin ito sapat dahil patuloy ang kakulangan sa pagkain at malinis na tubig inumin. Si Noraline Tribunalo, isa sa mga evacuee, ay wala ng bahay na mababalikan matapos maguho ang kanilang tahanan. So ngayon wala na talaga kaming pera, wala na namin makain. Kaya nagpunta na lang kami dito, ng tulong. Ani, kahit naman ang ilang residenteng hindi lumikas tulad ni Julie Magsanay o Masagnay, ay umaasa rin sa ayudang mula sa pamahalaan. May lang lista sir, pero wala pa man na matag. Ayon kay Vice Mayor Victor James Yap Jr., pagkain, tubig inumin at gatas para sa mga bata ang matinding pangangailangan ng kanilang bayan sa ngayon. Kasi problema, pagkain, tubig, so mga gatas ng mga bata yung nasa mga barangay, paubos na rin mga stocks dito sa palengke natin. Sobrang dami na namimili. So I hope sir magiging okay rin soon. Hanggang ngayon kasi, Ani, ay hirap pa rin makapasok sa Glan ang malalaking volume ng tulong dahil sa mga nasirang kalsada at tulay na dulot ng lindol. Kahapon, isang chopper ang dumating na may sakay ng mga rescuer at ilang kahon ng mineral water. Agad itong ipinamahagi sa mga residente, subalit dahil sa matinding pangangailangan, bahagyang nagkagulo ang ilan sa pagkuha ng supply ng tubig. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang LGU
sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ilang pribadong grupo upang magamit ang mga sasakyang pandagat sa paghahatid ng karagdagan ng tulong sa mga apektadong komunidad. At maliban doon, Ani, ay nauna na nga rin nakapagpahayag at nakapagdeklara ng state of calamity ang GLAN Sarangani para magamit agad ang Quick Response Fund para sa clearing operation at pag-aayos ng mga nasirang kalsada para maging tuloy-tuloy ang pagpasok ng tulong mula sa provincial, national government para sa mga kapektadong pamilya dito sa bayan ng GLAN Sarangani. Ani. Para magkaroon tayo ng karagdagang impormasyon, diyan sa kinalalagyan mo ay sabi mo Malapatan. Ito ay medyo malayo sa GLAN. Ano ang hindi pwede doon sa GLAN? Para ma-visualize ng ating mga kababayan, yung GLAN kasi isa yan sa pinaka malaking munisipalidad. Completely wala pa rin bang ilaw dyan, hindi pa nare-restore even communication. Sa pagpunta natin kahapon, Ani, totally walang supply ng kuryente, walang signal ng komunikasyon, ng cellphone, maging ang mobile data na supposed to be kinagamit ngayon ng marami sa komunikasyon, lalo na sa mga social platforms, social media platforms, ay pahirapan pa rin. At pagdating naman, Ani, sa transportasyon ay aalamin natin kung possible na dahil base na rin nga sa naging pahayag ni Vice Mayor Victor James Yap ay gagawin nila ang lahat ng paraan sa buong magdamag para maging possible na sa mga light vehicles ang kalsada, maging ang mga bumagsak na tulay. Paalala lang, Ani, siguro sa mga magpapahatid pa ng tulong, tanging light vehicles lamang ang makakadaan dahil partikular na lalo dito sa naputol na tulay sa may Sapu Masla, ang ginawa lang ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office maging ng Department of Public Works and Highways ay backfilling o yung pagtatabo ng lupa para makadaan itong mga light vehicles maging ang mga motor na ginagamit na transportasyon ng mga kababayan natin patungong GLAN. Bakit kita tinatawagan ay tinatanong kung bakit ka nandiyan dyan sa lugar na yan. Because you mentioned na yung GLAN ay completely walang communication, wala din pong ilaw. Dyan sa lugar na kinilalagyan mo, at least kahit pa paano, may nakakakuha ka ng komunikasyon, tama? May ilaw na rin po ba dyan sa lugar na yan? At ang susunod kong katanungan, mayroon mga air assets na lumipad, mayroon mga tulong na dinala, pero hindi ito sasapat. At kinakailangan, yung mga kalsada ay ma-fix agad. Tanungin po kita, Alan, at this point, you mentioned kasi mayroong ginagawang pamamaraan para ma-fix yung mga kalsada, para makatulong yung volume. Maraming tulong na pasok niyan sa lugar na yan na tinamaan ng napakalakas na lindol. That's the epicenter of the earthquake. Aalamin ko sa inyo, right now, ilang porsyento ang gumagawa diyan sa mga nasirang tulay na yan base doon sa mga impormasyon na nakuha mo a while ago from the Office of the Vice Mayor? Ani, hindi tayo makakapagbigay ng eksaktong kung ilang porsyento, pero ang nakikita natin base sa mga obserbasyon ay yung mga rescuer na dumarating, may mga kani-kaniya silang bitbit na mga pala, mga kagamitan parang panghukay para mapabilis itong ginagawang clearing operation. At para makarating itong nakita nating o nadat na nating mga rescuer na dumating, ay gumamit pa sila ng air asset. Ngayon naman, Ani, doon naman sa mga sea vessel na gagamitin naman na transportasyon sa paghatid ng tulong, ang magiging prioridad ng mga bangka o mga barkong gagamitin ay ang paghahatid ng mga fuel o crude oil para sa mga heavy equipment na gagamitin sa paghuhukay dahil ayon na rin sa naging pahayag ng ilang opisyal ng GLAN Sarangani, tapos na rin sila sa mga fuel na maaaring gamitin para mapabilis itong ginagawang operasyon
sa mga kalsadang nasira at maging sa mga tulay na bumagsak. Okay. Alam mo, bakit natin tinatawagan ng pansin yan? Dahil baka nga yung mga private contractor, baka kailangan tumulong kasi mabilis ang engineering intervention. Yung mga temporary or emergency bridging ang kinakailangan dyan, na ito mga private contractor na ito ay alam nila kung paano gagawin. Sana, I do not know kung at this point ay magagawa ng paraan na yung Vice Mayor natin dyan ay may complete conversation na dito sa national government at ganun din doon sa mga counterpart nila diyan ng mga construction company para matulungan sila na ma-fix yung mga kalsada dyan para makarating ang bulto. Sabi nyo nga po, may bulto na mga tulong na papasok, papunta dyan sa lugar na yan. Kaya lang ang problema, yung pagdating, yung daanan. Ang binabanggit din ng Vice Mayor a while ago, yung mga bata na kailangan ng gatas, yung mga mamamayan na kailangan ng tubig, kulang sa tubig. Mahirap kapag walang tubig. Madi-dehydrate yung ating mga kababayan dyan. So Alan, kami po ay patuloy. Mayroon dito mga karagdagang katanungan. Si Bernard kasama ko at saka si Sherwin. Bernard, ano yung mga gusto mong idagdag na katanungan dito kay Alan na nariyan sa lugar pa rin po ng Sarangani? Alan, ang isa sa kasi tanong dyan is yung kung nasaturate na ba o naabot na ba lahat ng mga affected na residente, lalo na yung malayo sa munisipalidad dun sa mga napinsala ng lindol. May ulat ba ang LGU, Alan, kung lahat ng kanilang nasasakupan na affected ay napuntahan na? Sa initial naging pahayag ni Vice Mayor Victor James Yap, Bernard, hindi pa nila nasasaturate lahat. Katunayan, itong barangay New Aklan at maging ang itong Baluta ay isa sa mga barangay na pinaka-apektado rin ay hindi pa rin napapasok at hirap pa rin silang pasukin dahil sa mga bumitak na lupa, lalong-lalo na dito sa may New Aklan barangay. At kaya ay gano'n na lamang, Bernard, ang panawagan ng local government unit ng GLAN dahil nga sa hirap pa rin silang sa mga movement na maaaring gawin, lalong-lalo na sa mga rescue operations sa mga apektadong residente ng naturang bayan. Ano particular, Alan, yung kailangan nila na tulong from national government para marating itong sinasabi mo na hindi pa napupuntahan ng LGU? Maliban doon sa pagkain, tubig inumin at gatas para sa mga bata ay sinabi na rin ng LGU na kailangan nila ng supply ng mga krudo na maaaring gamitin o kaya naman makatulong additional manpower para sa pagpapabilis ng clearing operation sa mga gumuhong lupa at bumitak na kalsada at bumagsak na tulay sa kanilang lugar. Sa nakita mo dyan sa ipinapakitang video, nakuha mo, Alan, dyan sa mga evacuation center, dyan sa Sarangani, yan, kung di tayo nagkakamali, Sarangani yan, Alan, ay papaano yung sistema ngayon ng kanilang pagkain? Sila ba ay binibigyan ng relief package o yung nakakahon galing sa DSWD? At paano yung supply ng kanilang pagkain? Meron bang provided na hot meals na iniluluto ang dyan ang LGU para sa mga evacuees o kanya-kanyang luto sa ngayon ng kanilang pagkain yung mga residente as well as yung supply ng tubig? Bernard, may initial na ibinigay ang DSWD sa mga apektadong residente, lalong-lalo na itong mga kababayan natin na nasa plaza na ginawang tent areas ng local government unit. Pero maliban doon, wala pa silang natatanggap ng karagdagang tulong. Base na rin sa naging pahayag ng local officials, may mga coordination na silang ginagawa sa mga government groups or government agencies katulad ng PCG at Philippine Navy na makakatulong para maipasok itong mga tulong na maaaring madala dito sa bayan ng GLAN. At sinasabi nga rin ng local officials na isolated ang bayan ng GLAN, talagang paubos na ang kanilang supply at paubos na kanilang supply, wala na rin nakakapasok pa
sa kanilang lugar dahil nga sa epekto ng pagguho ng mga kalsada at tulay sa madadaanan papasok dito sa naturang bayan, Bernard. Salamat sa impormasyon na yan, Alan, at kaya natin yan natanong ay para matulungan natin yung ating mga kababayan dyan at yung LGU para maiparating sa national government and even, gaya ang sinasabi ni Annie, dun sa mga private institutions na mga gusto na tumulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Alan. Ingat-ingat kayo dyan mula dyan sa Sarangani Province. Regional News. Kasunod sa nangyaring malakas na lindol, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX Region 7 sa banta naman ng mga potentially active faults sa lalawigan ng Cebu. Ayon sa ahensya, posibleng umabot sa 7.2 hanggang 7.5 magnitude ang lindol sa probinsya mula sa mga nasabing fault. Si Gladys Tuabi, humahataw. Pero, at una nga, that system, Cotabato Trench is layo. is compared within Visayas system, di ba? Sa atong fault system sa Visayas, sa Cebu particularly. So, they are different fault system o trends. Marami ang nabiglas sa malakas na lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao nitong nakaraang Lunes. Bagamat nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 7 na walang direktang kaugnayan ang nasabing lindol sa Visayas, patuloy pa rin itong binabantayan ang posibilidad ng malakas na lindol sa probinsya ng Cebu. Ayon sa ahensya, may mga potentially active faults ang Cebu na posibleng magdulot ng lindol na may lakas na magnitude 7.2 hanggang 7.5 kung ito ay gagalaw. So, every fault na big one. Since natay potentially active fault sa Cebu, natay big one. So, atong estimate is 7.2 to 7.5. Do we have magnitude? So, ang impact sa 7.5 7 magnitude nga linog, the whole island of Cebu is intensity 8. Okay. So, pag intensity 8, expected mga road network, vertical, horizontal building will be affected. Bagamat wala pang naitatalang paggalaw sa nakalipas na 5,000 taon mula sa Central Cebu Fault, nananatili itong isang bitak sa lupa na maaaring maging aktibo at pagmulan ng malakas na lindol. Noong nakaraang taon, niyanig din ng malakas na lindol ang hilagang bahagi ng Cebu. At umabot na higit 21,000 paggalaw ng lupa ang naitatala ng ahensya mula noon. Bagamat walang direktang kaugnayan ang nangyaring lindol sa Mindanao sa mga fault system sa Visayas, patuloy naman ang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa posibilidad ng isang malakas na lindol o ang tinatawag na the big one sa Cebu dahil sa pag-iral ng potentially active faults sa lalawigan. Kaugnay nito ay muling pinaalalahanan ang publiko na manatiling handa at mapagmatsyag. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng mahigpit na labanan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nagpakita ng dominasyon ang Comelec Superjets kontra sa PhilHealth Health Insurers. Samantala, wagi naman ang BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers matapos ang intense na extended fifth set na laban. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Isang matindi at dikitang bakbakan ang nagsilbing panimula sa semifinal round ng UNTV Volleyball League Season 4. Mas uminit na ang kompetisyon habang papalapit ang labanan para sa kampyonato, kung saan bawat puntos, bawat set at bawat panalo ay may malaking bigat sa kampanya ng mga natitirang koponan. Isa sa mga pinaka-inaabangang pagtatapat ang muling paghaharap ng Comelec Suffragettes at PhilHealth Health Insurers. Nauna nang dinomina ng Comelec noong elimination round ang PhilHealth
Kaya target ng health insurers na makabawi at maipakita ang kanilang paghahanda ngayong semifinals. Sa unang set ng laro, kapwa nagpakita ng matinding depensa at epektibong opensiba ang dalawang koponan. Halos walang makaalis sa dikitang palitan ng puntos habang kapwa sinusubukan ng bawat panig na maitakda ang kontrol sa laro. Sa mga huling bahagi ng set, naging mas mahusay ang execution ng PhilHealth sa mga mahalagang rally na naging daan upang makuha nila ang unang set sa score na 25-23. Ngunit hindi nagpatinag ang Comelec. Pagpasok ng ikalawang set, kitang-kita ang mga pagbabago sa kanilang diskarte. Mas naging maayos ang kanilang ball movement, naging malinis ang transition plays at mas naging epektibo ang kanilang pagbuo ng atake. Dahil dito, nakasabay sila sa bawat palo ng PhilHealth hanggang sa tuluyang maagaw ang ikalawang set sa parehong score na 25-23. Pagdating naman sa ikatlong set, unti-unting napunta sa panig ng Comelec ang momentum ng laban. Mas naging agresibo ang kanilang mga atake habang patuloy na nakalilikha ng pagkakataon ang kanilang depensa para sa mga counter-attack. Bagamat patuloy na lumalaban sa bawat rally ang health insurers, napanatili ng Suffragettes ang kanilang diskarte upang makuha ang ikatlong set sa score na 25-21. Sa ikaapat na set, muling naging mahigpit ang palitan ng puntos. Ilang beses ding nagpalit ng lamangan ang magkabilang panig, subalit sa mga crucial points, mas naging epektibo ang diskarte ng Comelec. Dahil dito, nakuha ng Comelec ang kanilang unang panalo sa semifinals matapos tuldukan ang laban sa score na 25-23. Itinanghal namang best player of the game si Danica Gendroli matapos magtala ng 22 attack points at isang service ace para sa kabuuang 23 points. Sabi ko naman, kahit sino naman kalaban namin, kung gagalawin lang nila yung kailangan nilang galawin and ma-execute lang nila yung tinuturo namin sa training, regardless kung sino yung kalaban namin, I think kaya naman namin manalo. Samantala, sa panig naman ng PhilHealth, aminado ang koponan na bahagyang nagkulang ang mga players sa komunikasyon sa loob ng court. Kaya naman target ng mga ito na sa susunod na match ay patibayin pa ang kanilang diskarte at communication skills para makahabol. Improvement and pag-aaralan yung game ng mga kasunod na kalaban. Patibayan naman ang depensa, disiplina at endurance ang naging labanan ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers sa ikalawang laro ng semifinals. Sa unang set pa lamang ng game, ramdam na agad ang tindi ng kompetisyon habang nagpapalitan ng lamang ang dalawang koponan. Nagpakita ng magandang simula ang PNP, subalit hindi naman nagpaiwan ng BFP at patuloy na sumasabay sa bawat rally. Dahil sa mahigpit na labanan, umabot pa sa extended set ang unang bahagi ng laro. Sa mga huling puntos, naging mas maayos ang execution ng BFP sa kanilang mga atake at depensa na nagbigay daan upang makuha nila ang unang set sa score na 26-24. Hindi naman nagpatinag ang PNP sa ikalawang set, agad silang bumawi at nagpakita ng mas organisadong laro sa magkabilang dulo ng court. Mas naging maagap ang kanilang pagdepensa sa net at mas naging epektibo ang kanilang mga pag-atake, kaya napigilan nila ang momentum ng BFP sa laro. Naging resulta ito upang makuha ng Lady Patrollers ang ikalawang set sa score na 25-19 at maitabla ang laban. Pagpasok ng ikatlong set, nadala ng PNP ang kumpiyansa mula sa kanilang panalo sa nakaraang set. Bagamat patuloy ang paghabol ng BFP sa bawat pagkakataon, napanatili ng PNP ang kanilang kontrol sa laro. Sa mga mahalagang puntos, naging maayos ang kanilang pagtatapos ng mga rally na naghatid sa kanila upang muling maipanalo ang third set sa score na 25-22. Isang set na lamang ang kailangan ng PNP upang maisara ang laban, ngunit hindi pinanghinaan ng BFP. Sa fourth set, mas naging epektibo ang kanilang opensiba habang pinaiigting ang kanilang mas matatag na depensa. Kasabay nito, nakinabang ang BFP sa ilang unforced errors mula sa PNP na nagbigay ng karagdagang puntos sa kanila. Habang tumatagal ang set, lalo pang lumaki ang lamang ng BFP na tuluyang naghatid sa kanila upang maipanalo ang ikaapat na set na may malaking lamang na 25-12. Dahil dito, napuwersa ang laban sa isang extended fifth set. Sa huling set na ito, walang kuponang nagbigay ng maluwag na pagkakataon sa kanilang kalaban.
naging dikdikan ang palitan ng puntos habang kapwa maingat ang dalawang panig sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Bawat rally ay may malaking epekto sa takbo ng laban dahil ang unang makakaabot ng 15 puntos ang magwawagi. Sa mga huling bahagi ng set, naging mas matatag ang BFP sa diskarte at kumpiyansa na maiuwi ang panalo. Kaya naman sa kabila ng mahigpit na laban, tagumpay at emosyonal na naipanalo ng BFP ang unang set sa score na 15-11. Itinanghal namang best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 25 attacks at 1 block na may kabuuang 26 points. Ang hirap ng laruan kasi nauna na sa amin ng 2 sets yung PNP. So ang hirap ibalik ng momentum sa amin. So palit-palit ulit kami ng tao, palit ulit hanggang kung sino yung talagang pwede namin ipasak hanggang dulo. Hindi kailangan mag-relax kahit nakapanalo na kami ng isa. So kailangan namin kung kaya namin kuhanin yung dalawa, pipilitin namin. Pero ang ipapamindset mo lang muna sa team, yung Comelec lang muna, yung susunod na game. Nabiguma ng PNP na maipanalo ang match, handa naman ang koponan na muling lumaban upang makabawi para sa susunod pang natitirang mga game. Kaya naman patuloy na abangan ang humihigpit na kompetisyon ng diskarte at galing sa mga natitira pang match ng 4 na koponan. Sa June 17, abangan ang paghaharap ng Comelec Suffragettes kontra BFP Lady Firefighters sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susundan nito ng pagtatapat ng PhilHealth Health Insurers kontra PNP Lady Patrollers ng 2:00 ng hapon. Tutukan ang kaabang-abang na paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting valuable action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Winning Sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. At dito po si UNTV at UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rentoy. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.